po natin ang salita ng Diyos sa pagbasa mula sa aklat ng 1 Kapitulo 14, versikulo 1 hanggang 6. Si Jesus ang daan. Huwag na kayong mabalisa, sumampalataya kayo sa Diyos. Sumampalataya din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyo, pupunta ako roon upang ipaganda ko kayo ng inyong matitirhan. At kapag naipaganda ko na kayo ng inyong matitirhan, ako ay babalik at isasama ko kayo upang kayo makapiling ko kung saan ako naroon. At alam ninyo ang daan papunta sa pupuntahan ko. Sinabi sa kanya ni Thomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan? Sumagot si Jesus, Ako ang daan, ang katotohanan, ang buhay. Walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Salamat po sa salita ng Diyos. At ngayon po, sa ating po papatuloy, ating po buhayan ang alaala po ni Marina Saranilla. Lisod ng konti doon. Lisod ng konti. Doon. O, lapit na lang ng konti. Dali, anak ko. Ay, pa muna?
ating pong pagpapatuloy, ating pong sama-samang pakinggan ng ilang mensahe at kwento ko at alaala sa buhay po ni Nanay Marina. Tatawagan po natin ang kanyang mga mahal sa buhay. Una po ay si Ginoong Norberto, ang kanyang anak. Magandang gabi po sa ating lahat. Kami po'y nalulugod sapagkat sa aming panahon ng paglalamhati ay nandito kayo. Ilang mga mahalagang alaala para sa aking ina. Siyempre nung kami maliliit pa, ang katulad ng kinuwento ko nung first night namin, ang nanay ko nung maliliit kami, siya ang taga-gupit ng aming mga lalaki. At yung gupit ko noon ay usong gupit ngayon yun eh. Gugupitan lang dito yun, gugupitingan, tapos aahitin na yun. Wala nang tapos dito, inahit na gano'n. Sabi ng mga kalaro ko, yung buhok mo parang bao ah. Kaya masaya ka na. Tapos, ang nanay, siya yung nagdidisiplina sa akin. Yung mga hindi pagkakaintindihan, siya yung papaalala. Madalas na nagbibigay ng sermon, nagbibigay ng ilang mga papaalaala sa amin bilang anak. Maganda rin dahil nung kami nasa Palawan na noon, hindi ko makakalimutan sa kanya, no, first time kong mawalay sa family. Ako niyan mga grade 5 yata ako na. Hindi ako makatulog kasi gusto ko katabi ko yung nanay ko noon eh. So, umiiyak ako paggabi. Ako makasama siya. At pag nakita ko na siya, ayun, medyo nagkakaroon na ng pagkalma yung aking damdamin. Siguro first time na hiwalay sa ina. At dumating yung panahon na sa aking pag-aaral noon, sa pag-aalaala ko, pagtuntong ng kolehiyo. Mahirap naman sa barrio noon. Sinasabi kong, wala akong pambayad, walang pamasahe. Siyempre, siya yung gumagawa ng paraan. Kahit na hirap na hirap ang buhay mo, sige, basta ito lang yung naipon ko. Salamat ko na rin yun. Nandun siya na laging nagbibigay ng advice bilang isang ina. Sa gabi, kasi yung minsan gaano sa amin, kaasikaso kung kami natutulog. Kakasama lang kami natutulog sa natulugan. Si nanay nung huling pagbakasyon sa Palawan ito, dito lang sa Bulacan noon. Nandun pa rin yung pag-aasikaso niya kahit malaki na ako. Pastor na ako noon. Uwi ako dun sa bahay, nakahanda na yung tulugan. Mula sa paglalakbay sa malayo, pagdating mo sa bahay, nakahanda na yung tulugan. Kahit na yung kulambo. So, matutulog ka na lang. Sarap sinanay nun. So, siyempre ako naman ay tutuwa din sapagkat kahit nagat pa na ako kalaki, pastor na ako, pinagtatali pa ng kulambo. Tapos, natutulog na lang ako yan. Kaya nag-isip kay nanay nung last vacation ko sa Palawan noon. Isa pa, ang pagkakaalaala ko kay nanay ay kami nasa bukid. Dalit pa kami. Siya yung madalas na nag-aasikaso sa aming matatay noon. And then, marami siyang mga binibigay na mga instructions bilang isang ina. Kami ng mga maliliit pa noon. Ngayon, nagkasakit na siya. Nung pumunta nga siya dito sa Bulacan, hindi na rin kami nagkita dahil nung dumating sila dito noon ay ibang naman tayo sa church. Akala ko makakausap ko siya ng matagalan.
nagulat nga kami nung na-atake nga siya. So, hindi ko na siya nakausap. Siguro, mga kausap ko sa ospital, hindi na siya makasagot ng maayos. At ako'y nalulungkot na mayroong kasiyahan sapagkat natapos niya na yung kanyang paglalakbay. At ang kanyang katawang lupa ay pinagpahilan ng Panginoon. Sa atin, meron tayong mga magagandang karanasan sa ating ina. Nawa ito ay ma-treasure natin habang tayo nandito. Ang ating susunod ay ang kanyang anak. Isa sa anak niya babae na si Susan. Magandang gabi po sa lahat. Ang masakit na sa kalooban. Pero alam ng nanay ko, mahal na mahal namin siya. Nay, saan ka man, Nay? Anong alam mo, mahal na mahal ka namin. Alam mo, nanay, malambing siya. Kapagmahal. Sa siyang na anak niya, wala siyang tinangi. Mahal na mahal niya kami lahat. Masakit man sa aming kalooban na mawala siya sa amin. Pero alam niya na hanggang na sa kanilang buhay siya. Natatanim sa puso namin na mahal namin siya. Wala siyang katulad. Dakila siyang ina. Kaya ito po, isishare ko na lang na aking naramdaman sa aking magulang. Ako ang pangalan sa lahat. Alam ko po kung paano niya pinagama sa amin lahat ang pagmamahal niya sa Palawan. Ilang kaming anak niya sa Palawan. Bangat matanda na sila, umiikot siya sa amin. Iniikot niya ako, si Susan. Yung kapatid ko si Ramon. Kapatid ko si Olive. Si Juby. Iniikot niya kami, dalawa sila ni tatay. Naglalakbay sila, nagmumodor sila kahit matanda na. Ganyan sila talaga sa amin. Kaya ngayon wala na siya. Malaking maalala namin. Sa tuwing sasabit ng karawan niya, pinagkakanda namin niya. Ngayon, ibubuhos namin ang pagmamahal namin sa nag-iisa naming magulang. Nababayan na namin ang tatay namin. Pagpunta niya rito sa Manila, sabi ko, magbabakasyon ka, Nay. Sabi ko, magpapagamot ka, Nay. Sabi niya sa akin, anak, baka hindi na ako makabalik. Sabi niya yun eh. Yan ang sinabi niya sa amin. Hindi na siya makabalik. Kaya sabi ko, natupad na siguro ang pangarap. Hanggang doon na lang ang binigay ng Panginoon sa kanya. Kaya ayaw din namin siya maghirap. Kinuha na siguro siya. Kaya ang puso namin tinatanggap. Maraming salamat po. Salamat po sa inyo, Miss Busan. Ang susunod naman po ang isa pa po anak niya, na babae na si Josephine.
Magandang gabi po sa ating lahat. Nandito po tayo sa bilang pag-alala natin sa ating magulang. Bagamat ako po matagal pong nawalay sa kanya. Sa 12 years na hindi ko pag-espera sa panahon. Isang malaking bagay na alam kong pagkukulang ko sa kanya. Bagamat naging busy ako sa araw-araw, naging busy ako dahil sa mga maraming bagay. Ang magulang ko po nung ako'y nasa Palawan, siya po ay napakabait niya. Hindi mo siya nakulang sa amin spiritually. Sinadaka niya kaming maayos, bagamat tao lang tayo nakakasamang kakamali. Pero siya pa rin po yung